Sa bisperas ng Pasko, mga Katoliko, sama-samang dumalo sa Misa de Aguinaldo. Mga last-minute shopper, dagsa pa rin sa night market sa Divisoria. Lechon na isa sa mga paboritong handa ng mga Pinoy tuwing Noche Buena, mabiling-mabili na rin. Mga pampublikong ospital, nasa Code White Alert bilang paghahanda sa anumang emergency ngayong Pasko. Banggaan ng 2 barko sa Cavite, 3 pasahero patay, habang 24 na iba pinaghahanap pa rin. Trahedya, isinisi sa hindi pagbibigayan ng 2 barko. Ash explosions ng Bulkang Mayon, mas napapadalas na. Mga ibinubulwak na nagbabagang bato, parami rin daw ng parami. Mga nagsilikas na residente sa Albay sa evacuation center na magdaraos ng Noche Buena. Mga artistang kalahok sa MMFF nakisaya sa Parade of Stars. Buong ihahatid na nag-iisang liga ng katotohanan. Kasama-sama nating pagiging saksi. Limang minuto na lang po at Pasko na. Dinagsang iba't ibang simbahan sa bansa ng mga dumalo sa tradisyonal na Misa de Aguinaldo. Sa Quiapo Church, di mahulog ang karayom sa dami ng mga nagsimba. Lahat gustong magpasalamat sa mga biyayang nakuha sa nakalipas na taon. Live mula sa Quiapo, Maynila, saksi si Susan Enriquez. Susan! Mark, Vicky, tulad ng mga nakaraang Pasko, isang pagsasadula ng panunuluyan ni Jose at Maria ang bahagi ng Misa de Aguinaldo dito sa Quiapo Church. Sinimula ng misa dito sa Quiapo Church kaninang alas 10 ng gabi sa pamamagitan ng isang pagsasadula. Tinampukan ito ng mga kabataan mula sa Quiapo Parish Youth Ministry. Isinadula ang mga pinagdaanan ni Jose at Maria bago isinilang sa isang sabsaban si Jesus. Pagkatapos ng maikling pagsasadula, sinimula ng misa. Taon-taon ay ganito ang ginagawa sa Quiapo Church upang ipaalala sa mga tao ang payak na pagkakasilang sa poon. Punuan din ng Green Hills Theater Mall ng mga dumalo sa Misa de Aguinaldo rito. Karamihan sa kanila galing lang din sa kanilang last-minute Christmas shopping. Hindi na isasara ang Quiapo Church. Magiging bukas ito magdamag dahil mamayang alas 4 na ng madaling araw ay magsisimula na ang misa para ngayong araw ng Pasko. Maligayang Pasko sa iyo, Biggie at Mark. Live mula rito sa Quiapo Church. Ako si Susan Enriquez, ang inyong saksi. Merry Christmas, Susan. Habang marami sa ating mga kababayan ang nagno-Noche Buena sa kanilang mga tahanan, may ilan ding mas piniling magpaabot ng hating gabi sa mga pasyalan. Sa Luneta, ilang kapuspalad nating kababayan ang naghati-hati sa simpleng Noche Buena. At live mula sa Maynila, saksi si Michael Fahatin. Michael! Vicky, Mark, kahit nga may kahirapan ng buhay, hindi kailangan ng isang marengang selebrasyon at hindi magpapapigil ang bawat pamilyang Pilipino na ipagdiwang ang Pasko basta't magkakasama. Sa pagsapit ng Pasko, ito ang mahalaga, ang pamilyang magkakasama. Sa Mandaluyong, tuloy hanggang hating gabi ang Tiangge sa munisipyo, maging ang programa na lalong pinasaya ng mga pagkatanghal. Sa ibang lugar tulad sa Luneta, tahimik man at walang palabas, ang mahalaga para sa mga kapuspalad nating mga kababayan. Salo-salo pagdating ng Pasko. So, mukhang dito na kayo magno-Noche Buena. Opo. Anong Noche Buena natin? Saya po. Dinabay. Napakasarap niyan, keso. Nagtitinda po kami. Tinda. So, dito ng Pasko talaga. Opo. Ano ba ibig sabihin ng Pasko sa inyo? Masaya. Masaya, ha? Opo. Basta sama-sama. Siyempre. Ayun naman talaga ang ano ng Pasko, kahulugan, di ba? Walang away, bati-batian. Ang problema, palipasin mo lang ang problema. Kailangan masaya tayo. At dahil ang Pasko raw talaga ay para sa mga bata, ang ilang pamilya naman, dito na sa Star City magdidiwang ng Noche Buena. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. 5 anak. 5 anak. Busy-busy ah. Busy. Dito na kayo magpapasko ni Mrs. Oo, dito. Anong kahalagahan ng Pasko sa'yo? Para sa mga bata ko. Para talaga sa mga bata. Masaya dito, masaya dito. Masaya ka pa. Oo. Mahal mo si Mister. Oo naman. Sa panahong ito, tumitigil man ang oras pagsapit ng hating gabi. Ang tunay na mahalaga ay nararamdaman ng bawat isa ang tunay na kahalagahan ng Pasko.
Kung ano man ang meron tayo, gaano man ito kalaki o kaliit, ay may bahagi natin sa ating mga mahal sa buhay at sa ating kapwa-tao. Mark, Vicky, sa bawat Pilipino nga sa lahat ng tao sa buong mundo, isa lang ang hiling ng GMA News sa inyo. Isang maligayang Pasko! Live mula sa Manila, ako si Michael Bada, ninyong saksi! Hindi tulad ng mga nagdaang araw, hindi nagaanong siksikan ngayon sa Divisoria. Pero meron pa rin mga ilang naghabol para sa kanilang pang Noche Buena at pangregalo. Live mula sa Divisoria sa Maynila, saksi si Cedric Castillo. Cedric! Yes, Mark, kulang-kulang 10 minuto na lang at Pasko na. Kaya naman nagiging manipis na yung dami ng tao dito sa may Divisoria sa Maynila. Pero kani-kanina lang, marami pa rin tayong nakita na mga humahabol pa ng pagbibili nila ng kanilang mga panregalo at pang Noche Buena. 3 oras bago sumapit ang Pasko, pumipili pa si Aling Violi ng lechong iuuwi pang Noche Buena. Bukod sa tradisyon na raw ito ng kanilang pamilya, wala na rin daw silang oras na makapaghanda. Pero mas masarap sana kung kami, di ba, kasi pinagpaguran. Kaya lang, walang time. Bandang alas 10 sa may Blumentritt, sumimple pang bumili ng panghimagas ang mamang ito. Nagulat na lang daw siya nang mapansing last minute, nagmahal pa ang mga prutas. Pero kahit ilang piraso lang ang kanyang nabili, okay na rin daw itong pandagdag sa kanilang Noche Buena. Masaya. Kasama kayong mga buong pamilya. Mula 50 pesos kaninang umaga, umakyat na sa 60 pesos ang kada kilo ng kiyat-kiyat ngayong gabi. Nasa 185 pesos na rin ang 1 kilo ng grapes, 5 pisong mas mahal kumpara kaninang umaga. Nananatili namang stable sa mga oras na ito ang presyo ng iba pang bilugang prutas, gaya ng mansanas, peras at pongkan. Bukod sa mga last minute na namimili ng pang Noche Buena, may mga inabutan din tayong naghahabol ng panregalo, gaya na lang ni Aling Maribel. Kailan nyo pamimigay? Ngayon, pagka ng Noche Buena, So nakaabang na abang na mga kapitbahay ko. Mark, hanggang mamayang umaga ay pwede pa rin mamili dito sa may night market sa Divisoria dahil bukas pa rin yung ilang mga tindahan. Kaya naman yung iba mga nagtitinda, dito na raw aabutin ng Noche Buena. Yung ilan kasi sa kanila, hindi pa raw halos nakakabawi ng kanilang puhunan. At eto nga, kumpara sa mga nakarang araw at maging kaninang umaga tanghali, parang nagki-Christmas break din itong masikip at magulong Divisoria na sikat sa mga mamimili. Ang traffic naman ay nananatiling maluwag sa may bandang Abad Santos at sa may Recto Avenue. Kaya mula rito sa may Divisoria area, sa ngalan ng buong team natin dito sa may Divisoria, maligayang Pasko sa ating lahat. Ako si Cedric Castillo, ang inyong saksi. Samantala, patok pa ring handa sa Noche Buena ang lechon sa Quezon City. Dinumog ng mga parokyano ang mga tanyag na lechonan. 3,000 hanggang 10,000 piso ang presyo ng isang buong lechon. Pero para maubos na ang tinda, ang ilan ay nagbebenta na ng 4 kilo. Paalala naman ng Department of Health, maghinay-hinay sa pagkain ng lechon at mga putahing maraming taba para iwas sakit tulad ng alta presyon at sakit sa puso. Holiday man ang Pasko para sa ilan nating kababayan, tuloy ang trabaho. Malungkot man daw dahil sa hindi kapiling ang kanilang mga mahal sa buhay, kailangan magtiis, alang-alang na rin sa kanilang pamilya. Saksi si Connie Sison. Habang abala na sa paghahanda sa Noche Buena ang karamihan sa ating mga kababayan ngayong bisperas ng Pasko, mayroong mangilan-ngilan na sasalubungin ang araw ng kapanganakan ni Cristo na subsob sa trabaho. Parehong gipit sa buhay sina Yuri Ocampo, gasoline station supervisor, at Noel Reyes na isang security guard. Malungkot man daw na di nila kapiling ang kanilang mga mahal sa buhay ngayong Pasko, nananaig daw ang tungkuling kumayod para maitawid ang mga pangangailangan ng kanilang pamilya. Nakakahina ng loob, no work, no pay po kami. Kaya kahit na gusto mo umuwi, kailangan mo pa rin magtrabaho. Pangalawang Pasko na po ito sa akin na naka-duty dito, di ko nakasama aking anak. Kung di kami magtrabaho, wala po kaming pangpakain sa aming pamilya. Si Paulo, 6 na taon nang nagtatrabaho sa call center. Hirap din daw siyang mawalay sa pamilya tuwing Pasko, kaya't iba't ibang paraan ang naiisip niyang gawin, maaliw lang ang sarili sa trabaho. Pagka naririnig naman namin yung yung mga sigawan nila at saka yung games nila through phone, so yun, medyo masaya na. And what I normally do, iniisip ko na lang yung mga gifts na bubuksan ko pagka dating ko sa bahay.
Pero may ilan ding tulad ni Charity na di alintana ang magtrabaho kahit Pasko. Nasa probinsya kasi ang buo niyang pamilya. Mas okay po na busy ako. Kasi hindi ko masyadong naaalala yung family ko dahil busy nga ako kasama ko yung patient ko. So parang hindi ako nalulungkot. Siyempre pa, meron ding mga tulad naming nasa media na saksi 24 oras sa balita. Naririto po tayo ngayon sa newsroom kung saan nakikita ninyo na abalang-abala pa rin ang mga tao kahit na bisperas ng Pasko. At ito ho ay para na rin siyempre maihatid namin sa inyo ang pinakahuling balita sa bansa. Ngayon naman tatanungin natin, Portia, anong pakiramdam mo na kailangan ka magtrabaho kahit na Pasko? Enjoy naman kasi kaya namin ng Christmas spirit sa loob ng GMA. Paano? Libreng food. Iba't iba man ang dahilan naming mga nagtatrabaho ngayong bisperas ng Pasko at sa gitna ng nanunuot na lungkot na di namin kapiling ang aming mga mahal sa buhay sa okasyong ito, ang mahalagay nalalagyan din ng puwang ang paglilingkod sa kapwa na isa ring tunay na diwa ng Pasko. Ako si Connie Sison, ang inyong saksi. Samantala, itinaas na ng Department of Health ang Code White Alert sa lahat ng pampublikong ospital sa buong bansa. Ibig sabihin po niyan, may sapat na bilang ng mga doktor na naka-duty, gamot at equipment ang mga nasabing ospital para matugunan ang mga emergency. Sa ulat ng DOH, 8 bata na ang nabiktima ng mga paputok mula December 22. 2 menor de edad naman sa Central Luzon ang napaulat na tinamaan ng ligaw na bala. Target po ng DOH at PNP na mapababa ang kaso ng mga naputukan ngayong taon. Malungkot na balita naman itong bisperas ng Pasko, isang pampasaherong barko ang lumubog matapos mabangga ng isa pang barko sa Cavite. 3 pasahero nito ang patay na ng matagpuan, habang 24 na iba pa ang hanggang ngayon na hinahanap. Narito ang report. Dito sa headquarters ng Philippine Coast Guard, agad idiniretso ang bangkay ng 3 sa mga nasawing pasahero ng lumubog na MV Catalin B. Isang babaeng edad 34, lalaking edad 71 at lalaking nasa edad 22 hanggang 27. Ang 24 na iba pang nawawalang biktima, bukas na raw babalikan. Sa karagatan ng Cavite, inaasahang muling tututok ang Coast Guard, lugar kung saan nagbanggaan ang FV Anatalia at MV Catalin alas 2:25 Huwebes ng madaling araw. Palabas daw ng Manila Bay ang MV Catalin papuntang Lubang Island sa Mindoro nang sumalpok ito sa kanang bahagi ng FV Natalia na papunta namang Navotas galing Palawan. Kumpara sa mas malaki at bakal na FV Natalia, wala raw kalaban-laban ang gawa sa kahoy na MV Catalin, dahilan upang mabilis itong lumubog. Mabilis naman daw sumaklolo ang crew ng FV Anatalia. 46 ang nailigtas, kasama ang kapitan at 11 crew nito. Si Arnel Cahayon, hindi makapaniwalang makikita pa ng buhay ang anak na pasahero ng lumubog na barko. Kasalukuyan pong oras ngayon, natutulog po sila eh. Kaya ang isip po talaga ay himala po lang talaga at nakaligtas po sila. Ganito rin halos ang nararamdaman ng mga nakaligtas. Marami sa kanila nagkanda pasa-pasa sa gitna ng pagpapani. Pero swerte pa rin dahil ang ilan daw nilang kasamahan nakita nilang nasa loob pa ng barko habang lumulubog. Tipong parang may bumundol na bug. Ganun lang, yun lang. Automatic na yun. Malakas kasi pasok agad yung dulo nung barko sa kabilang barko eh. Sa inisyal na investigasyon, lumalabas na hindi nagbigayan ang 2 barko. Pero kung pagbabatayan ang collision regulation, lumalabas ng MV Catalin ang may right of way dahil ito ang nasa kanan. Para sa saksi, Rhea Santos, nag-uula. Samantala, wala pa rin pong kapanatagan sa palibot ng Bulkang Mayon na nagbabanta pa rin pumutok matapos ang panandaliang pananahimik. Pero ang ilang turista doon pa rin magpapasko. Masilayan lang ang nagliliwanag na bunganga ng bulkan. At live mula sa Legazpi, Albay, saksi si Oscar Oida. Oscar. Vicky, naging malinaw ang kalangitan ngayong gabi dito sa Albay kung kaya't na nasaksihan ng gusto ang mga lavang binubulwak ng Bulkang Mayon. Nagmistulang dambuhalang Christmas tree sa dami ng lumalabas na nagbabagang lavang Bulkang Mayon nang masilayan ng mga turistang nagsipag-akyat dito sa Linion Hill ngayong gabi. Kaya naman kahit ilang oras na ng Pasko na, marami pa rin ang nagsadya dito masilayan lang ang Mayon. Sa tindi ng lava flow, ayon sa Vivox, napuno na raw ang Bunga Lava Channel.
Kaya ang lava na dumadaloy mula sa bunganga ng bulkan, dumadaloy na rin patungong lidong. Sa tansya ng PHIVOLCS, aabot na sa 20 million cubic meters ang nailabas ng lava ng bulkan. Ang mga ito raw ay indikasyon na lumalakas ang puwersa na nanggagaling sa ilalim ng bulkan. Ito'y kahit pa biglang nanahimik ng 3 oras kagabi ang bulkan nang pansamantalang tumigil ang mga tremors mula alas 4 ng hapon kahapon hanggang alas 7 ng gabi kagabi. Paniwala ng PHIVOLCS, tila nag-ipon lang daw ng puwersa ang bulkan. Yung pagtahimik ay parang nagbara or nag-iipon ng puwersa yung bulkan. Kaya yung susunod na mga oras from that, yun yung ating dapat bantayan. Ganito rin daw ang nangyari noong September 1984 kung saan matapos umanong mag-alboroto ng ilang linggo ay bigla raw nanahimik ang Mayon ng isang buong linggo. Pero ang kasunod daw nito, isang malakas na pagsabog na pansamantala umanong ikinasira ng korte ng Mayon. Mula kaninang hapon hanggang ngayong gabi, patuloy ang mga rumbling sound o dagundong. Dumami rin ang ash explosion. Mula sa 21 kahapon ay umabot na ito sa mahigit 60 ngayong araw. Ang ilan sa mga ito, umabot na raw sa pagbugang 2 kilometro pataas. Mahigit 270 volcanic quakes din ang naitala maghapon. Kung titingnan mo, layo natin sa about 8 to 10 kilometers from the crater at visible to sa naked eye mo. So, maaaring kasi laki ng isang truck yun. Yung mga gano'ng kalalaking tipak ng bato na nakikita mo na binubuga. Vicky, makikita ngayon sa ating live video yung itsura ng bulkang Mayon. Ngayon, mapapansin na talagang marami na itong ibinubuga niyang lava na dumadaos-dos nga pababa. Samantala nakakakuha tayo ng impormasyon na bumaba itong ini-emit na sulfuric dioxide ng bulkang Mayon mula sa 5,700 tons per day ay 2,738 tons na lang siya. Ngayon, suspetsya ng mga taga-PHIVOLCS, posible daw may bara. Ito yung tinututukan nila ngayon dahil kadalasan daw itong mga barang ito ang pinagmumulan o nagiging umpisa ng malakas na pagsabog. Yan ang latest mula dito sa Legazpi, Albay. Merry Christmas sa inyong lahat. Ako si Oscar Oid, ang inyong saksi. At Merry Christmas na nga sa inyong lahat, pati sa iyo, Mark. Kasi lampas alas 12 na. At sama-sama nating saksihan mga inilikas dahil sa pag-aalboroto ng bulkang Mayon, ipinag-Christmas party sa ilang evacuation center. Makulay na parade of stars ng Metro Manila silipin. At mga sanggol na isisila ngayong Pasko, inaabangan na. Balitang hatid ng isang liga na katotohanan. Kasama-sama nating pagiging saksi. Tuloy-tuloy pa rin po ang pagdiriwang ng Pasko kahit ng mga inilikas na residente dahil sa pag-aalboroto ng bulkang Mayon. Bagamat simple ay masaya naman silang nagdaos ng Noche Buena at Christmas party sa mga evacuation center. Live mula Legazpi, Albay. Saksi si Maris Umali. Maris. Vicky at Mark, nagdaos ng Christmas party sa ilang mga evacuation center dito sa Albay. Ito raw ay para mapawi ang lungkot ng libo-libong mga taga-Albay na hindi makakapagpasko sa kani-kanilang mga tahanan. Sa saliw ng tugtog na Nobody, Nobody, halos lahat ng bata dito sa Daraga National High School kung saan sila inilikas, napaindak. Hindi alintana ang kondisyon nila ngayon sa evacuation center dahil ang mahalaga, kasama pa rin daw nila ang kanilang pamilya sa pagdiriwang ng Noche Buena. May dagdag na treat pa para sa mga bata nang magpalabas ng pelikulang cartoons. Masaya po kasi kahit nandito po kami, may ginagawa po kami, nagpapalaro, may mga cartoons na pinapakita at lagi po kaming sama-sama ng aming pamilya. Masaya kasi kasama ko ang mga kaibigan ko at may hindi boring. Tapos may palaro naman, nagbibigay ng regalo.
Si Nanay Roberta Castuera, naghanda ng spaghetti panghapunan nilang mag-anak. Di bali ng kulang-kulang sa sahog at kaunti lang din ang uling. Nagpapasalamat kami sa mga nag-donate. Ngayong araw na ito, marami talaga kaming natanggap. So, kahit malungkot kami, na parang napapawi yata kasi naka-receive kami ngayon ng mga regalo. Nakatira si Nanay Roberta sa Barangay Matnog sa Daraga Albay na nasa loob ng 6-kilometer danger zone. Ang kanyang pamangkin di napigilang maiyak sa kalunos-lunos daw nilang sitwasyon. Ang pampalakas daw ng loob nila, iniisip nilang buhay sila at magkakasama ang buong mag-anak. Malungkot po. Wala po kami sa sariling bahay. Pero po, masaya rin po kami dahil magkakasama po kami at may makakain kami kahit kaunti sa Noche Buena mamaya. Ano ba ang mahalaga pag Christmas, darling? Basta po magkakasama ang pamilya. Pero hindi lang ang mga inilikas ang nagtitiis ngayong nakaamba ang pagsabog ng Bulkang Mayon. Ilang araw na rin kasing nagsasakripisyo ang mga sundalong ito, nagbabantay sa mga checkpoint at nagpapatrolya para masigurong walang residenteng maiiwan sa loob ng 8-kilometer danger zone. Bilang pampalubag sa kanila, hinandaan sila ng simpleng salo-salo ng provincial government. Bukod sa kainan, may kantahan din. Kung nandaan sila ba o kailanman, ngayon ay Pasko, salamatan. Ngayon ay Pasko, tayo ay mag-amitan. Masaya kasi ma'am kasi yung bigyan kami ng salo-salo nung superior namin. Iba kasi kung pinansin ka ng superior, yung may term kami dyan, high moral, yung masaya. Para ma-boost namin yung moral ng mga taong 11 araw ng pagod na pagod sa pagbabantay nito mga danger zone upang mas mapakonte at kung pwede, ma-zero out yung mga populasyon na nasa peligro po ng isang explosive hazardous eruption ng Mayon. Vicky Mark, hanggang sa mga oras nga na ito ay tuloy-tuloy pa rin ang party dito sa Daraga National High School. At kung makikita ninyo sa aking lukuran, hindi na siya mukhang evacuation center, kundi parang isa na siya disco house. Patunay lamang na kahit nasa gitna ng matinding problema, ay buhay na buhay pa rin sa mga Pinoy ang tunay na diwa ng Pasko. Mula rito sa Daraga Albay, Merry Christmas po sa inyong lahat. Ako po si Mariz Umali, ang inyong saksi. Pagtutulungan at pagkakawanggawa sa gitna ng trahedya ang tema ng huling Christmas message ni Pangulong Arroyo. Sa kanyang mensahe, pinaalala ng Pangulo sa lahat na ang bawat pagsubok ay may kakambal na oportunidad para makipagtulungan sa kapwa. At sa kabila ng mga kontrobersyang tumama sa kanyang administrasyon, nagpaabot ng pasasalamat ang Pangulo. I humbly thank the Almighty for the opportunity He has given me to serve our people the best that I can. Sa ibang balita, star-studded ang isinagawang Parade of Stars ng Metro Manila Film Festival. Pinangunahan ito nina Vic Soto, megastar Sharon Cuneta, Senador Bong Revilla, pambansang kamao Manny Pacquiao at Comedy King Dolphy. Kaya naman matiyagang nag-abang ang fans para masilayan lamang ang kanilang mga idolong artista. Kanya-kanyang gimmick naman ang mga float ng mga 7 pelikulang kasali sa festival. Pagkatapos ng parada, inimbitahan ng mga artista ang kanilang mga taga-suportang manood ng kanilang mga pelikula na ipalalabas na mamayang umaga. At sama-sama nating saksihan mga sanggol na isisilang sa araw ng Pasko. Excited ng inaabangan. Balitang hatid ng isang liga ng katotohanan. Sasama-sama nating pagiging saksi. Inaabangan na sa maraming ospital ang mga sanggol na isisilang ngayong December 25, araw ng Pasko. Espesyal yan para sa maraming magulang dahil magiging ka-birthday nila si Jesucristo. Live mula sa Fabella Hospital sa Maynila, saksi si James Velasquez. James. Mark, Vicky, itinuturing na biyaya ng 6 na mga ina ang kanilang inaasahang panganganak ngayong araw ng Pasko. Masayang nakaabang si Marian Caparo sa tapat ng emergency room dakong alas 10 ng gabi. Hating gabi raw siya inaasahang manganganak. Para sa kanya, malaking karangalan na magiging katulad ang birthday ng kanyang anak sa petsa ng kapanganakan ng Panginoong Hesukristo. Masaya. Siyempre, minsan lang naman yun, diba? Tsaka, kataon na siguro na ganun.
Kaya masaya ako. Kaya malaking blessing na rin yung para sa akin. Magkahalo saya at kaba naman ang nararamdaman ng soon-to-be daddy na si Joel Villanueva. Pero sabay man sa Kapaskuhan ang kapanganakan ng anak o hindi, ang mahalaga raw ay ligtas na dumating sa mundo ang kanyang baby. Testing yan, sa amin. Kasi sabay ng Panginoon natin na sinilang. Nakasanayan na raw ng mga ina tuwing Kapaskuhan na antayin ang pagpatak ng hating gabi para manganak. Ayon kay Dr. Connie Pacua ng Dr. Jose Fabella Memorial Hospital, alas 10 hanggang alas 11 ng gabi kadalasang nagdadagsaan ang mga manganganak. Pero kumpara ng mga nakaraang taon, mas konti raw ang mga dumating ngayon. Yung iba na gusto nila umabot ng 25, kung gusto nilang yung mga patients na kung gusto nilang maging Pasko talaga, oo. Ang ginagawa nila, nag-stay muna sila dyan sa labas. Tapos, inintay nila na talagang dumating yung midnight. Para masiguro ang kaligtasan at kalusugan ng mga Christmas baby, nakabantay ngayon ng 6 na resident physician sa Obstetrics Department, 3 resident physician sa Gynecology Department at 1 senior at junior consultant ngayong Kapaskuhan. Mark, kasabay na pinakahihintay na kanilang panganganak, umaasa ang ating mga ina na lalaki ring mabuti ang kanilang mga anak tulad ng kanilang ka-birthday na si Jesucristo. Live mula dito sa Maynila, Merry Christmas mga kapuso! Ako po si James Velasquez, ang inyong saksi. At bago po kami magtapos, nais po namin batiin kayong lahat ng isang maligayang Pasko. Naway di natin malimot ang tunay na diwa ng Kapaskuhan. At isabuhay ito hindi lamang ngayon, kundi sa buong taon. Susunod na po ang Case Unclosed. At yan ang mga pangyayaring tinutukan ng inyong nag-iisang likan na katotohanan. Ako po si Vicky Morales. Hatid namin ay balitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo po lamang. Sa ngalan ni Arnold Clavio, ako po si Mark Salazar. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi!